Biblia at tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa unang liham ni Apostol Pablo sa Korinto. At ang atin pong passage ay chapter 1 verses 18 hanggang chapter 2 verse 5. At ang title po ng ating sermon is We Preach Christ and Him Crucified, na makikita natin sa verse 23. Again, 1 Corinthians chapter 1, verses 18 through chapter 2, verses 1 to 5. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Babasahin ko po sa Tagalog at sundan niyo po sa inyong mga mata. At pakinggan po natin at tanggapin po natin ang salita ng Diyos ng may kahandaan at kasiyahan. Unang Korinto chapter 1, 18 to chapter 2 verses 1 to 5. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at ipapawalang saysay ko ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mahuhusay sa debate sa panahong ito? Hindi ba at ipinakita ng Diyos na ang karunungan ng mundo ay kamangmangan? Sapagkat sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulot na makilala siya ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng mundo na ito. Mas minabuti ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa ipinangangaral na mabuting balita na ayon sa iba ay kamangmangan lamang. Ang mga Hudyo ay ayaw maniwala hanggat walang nakikitang himala. At ang mga Griego naman ay humahanap ng sinasabi nilang karunungan. Ngunit kami naman ay ipinapangaral ang Kristo na ipinako sa krus, bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo at isang kamangmangan para sa mga hindi Hudyo. Ngunit para sa mga tinawag ng Diyos, Hudyo man o hindi, si Kristo ang siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala ng tao na kamangmangan ng Diyos ay higit pa sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay higit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, isipin ninyo kung ano ang inyong kalagayan nang tawagin kayo ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang masasabing matalino sa paningin ng mundo. At iilan lamang ang makapangyarihan o nagmula sa mga kilalang angkan. Ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang malalakas. At pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na mahalaga. Verse 29, kaya walang makakapagmalaki sa harap ng Diyos dahil sa Kanya tayo ay nakay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid, ibinukod para sa kanyang sarili at tinubos sa ating mga kasalanan. Kaya gaya ng sinasabi sa kasulatan, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. Verse 1, mga kapatid, nang pumunta ako riyan upang ipahayag ang lihim na plano ng Diyos, hindi ako gumamit ng malalalim na pananalita o karunungan, sapagkat ipinasya ko na wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Kristo Jesus lang at ang kanyang pagkapako sa krus. Pumunta ako riyan na may kahinaan at nanginginig pa nga sa takot. At nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita, batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan
Nang sa ganoon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, salamat po sa inyong mga makapangyarihang salita na tunay na malaya naming mapag-aaralan sa oras po na ito. Salamat, O Diyos, dahil sa pamagitan ng inyong mga salita, inyo pong ipinahayag ang inyong sarili. Ipinahayag niyo po sa amin ang tanging daan ng kaligtasan, ang aming Panginoong Jesucristo at ang kanyang ginawa. Dalangin po namin sa amin pong pag-aaral ngayong umaga, sa kabila ng distraction sa aming paligid, sa kabila ng aming mga kahinaan, sa tulong ng Banal na Espiritu, tunay po Panginoon na maunawaan namin ang tama at malinaw ang inyong mga salita. At tunay, O Diyos, na matanggap namin, marinig namin ang inyong mga salita ng may kapangyarihan. At tunay, O Diyos, na kami ay tumugon ng may tunay na pananampalataya, pagpapakumbaba at pagsunod. Bigyan niyo po, Panginoon, ng bawat isa ng kalakasan, kahandaan, kaseryosohan, paggalang, at pananabik na naming alalahanin, O Diyos, na kailangan namin ang inyong mga salita. That unless you reveal yourself once again to us, we will perish. Kung hindi namin maririnig ang inyong mga salita sa araw na ito, kami po ay mapapahamak. Kaya Panginoon, buong pagpapakumbaba po naming dalangin, na gamitin po ninyo ang inyong abang lingkod, na marinig ng bawat isang narito ang makapangyarihan ninyong mga salita. At makita namin ang kadakilaan ng inyong karunungan at kapangyarihan sa ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo, sa kanyang ginawa, sa kanyang pagsunod, kamatayan, at muling pagkabuhay para lamang sa aming ikaliligtas. Mangusap kayo sa amin, O Diyos, mula sa mga bata hanggang sa matatanda, sa bawat isa sa amin. Speak to us, Lord, for your glory and for our good. In Jesus' name, Amen. Atin pong pag-aaral ay nagpapatuloy sa 1 Corinthians at last Sunday, una nating tinalakay yung unang issue ng Corinthian Church na meron silang pagtatangi-tangi, no? Faction, division sa church. And then, the Apostle Paul proceeds sa pagpapaalala sa kanila sa mensahe na kanilang tinanggap. And again, may I remind you, yung kultura na mayroon ang Corinthian believers. Sila ay nasa Greece, na Greeks, na ang mga mananampalataya o ang mga tao o ang mga Griego, they pursue wisdom. No? Naniniwala ang mga Griego na through philosophy or wisdom sa pag-aaral, pagsumpong ng karunungan, dun nila mararanasan ang tunay na kasiyahan ng buhay. Na sila ay tunay na magkakaroon ng spiritual na encounter sa divine or sa deity. Kaya nga lagi kong pinapaalala sa inyo, pag sinabi nating Greeks, ang agad nating naiisip ay patungkol sa filosofiya. Diyan nagmula ang mga great and well-known philosophers, diba? Sila Socrates, Aristotle, sila Plato. Dahil nga ang mga Griego, by nature and by characteristic, they seek wisdom. At of course, sa Greece, maging sa Corinto, mayroong mga Hudyo. At makikita natin dito, mga kapatid, na si Apostol Pablo, pinapaalala niya sa mga mananampalataya sa Corinto, yung mabuting balita na kanilang tinanggap, yung gospel, na siyang dahilan, no? Dahil nakakalimutan nila yung gospel, nakakalimutan nila yung pagliligtas sa kanila ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, sila ay lumalakad na parang mga mangmang. Sila ay lumalakad na parang mga hindi mananampalataya. And that is true even to us today. Every time na malilingat, no, maaalis ang ating paningin
ang ating focus sa gospel, kay Kristo at sa kanyang ginawa, lumalakad tayo na parang mga anak ng demonyo. Lumalakad tayo kagaya ng mga mangmang at walang pagkakilala sa ating Panginoon. And I pray sa akin at sa ating lahat ngayong umaga, once again, mareremind tayo yung napakadakilang mensahe na ating tinanggap. Ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo nakasentro sa kanyang kamatayan. So makikita natin dito mga kapatid, gaya ng ating title, twice, and even sa mga susunod pang talata, inuulit ito ni Apostol Pablo. Ito yung aking mensahe nung ako ay dumating sa inyo. At kung babalikan natin, inote ninyo, sa Acts chapter 18, andun yung church history ng Corinthian church, tama? Yun yung time na kung saan naabot ng gospel ang Korinto. At ipinapaalala ni Apostol Pablo, di ba't naalala ninyo, makikita na sa chapter 2 mamaya, nung ako ay dumating dyan, iisa lang ang aking mensahe. Iisa lang ang aking ipinapangaral, and that is Jesus Christ and Him crucified. 2 beses niyang inulit because he is emphasizing yung importance na kapag tayong mga mananampalataya ay makalimot sa katotohanan patungkol kay Kristo at sa kanyang kamatayan, tayo ay mapapahamak. Sabi niya Apostol Pablo, we, the apostles, we preach Christ and Him crucified. Ito yung aming mensahe, si Kristo at ang kanyang kamatayan. And I pray na sa ating passage ma-exhort tayo that since the gospel, ang ebanghelyo, mabuting balita ng ating Panginoon Kristo, the gospel is the wisdom and power of God to save us, let us forsake all pride and foolishness, but only believe in the gospel with humility and gratitude. Dahil ang ebanghelyo, or si Kristo at yung kanyang ginawa, ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos para sa ating ikaliligtas, iwaksin natin ang anumang pagmamataas o kahangalan, kundi tayo ay tunay na manampalataya sa ebanghelyo na ito, sa balita o mensahe na ito, ng may tunay na pagpapakumbaba at pasasalamat. Isa-isahin natin mga kapatid. Bakit 2 beses sinabi ni Apostol Pablo that we preach Christ and Him crucified? Bakit sa Lighthouse Christian Church, paulit-ulit sila pastor ng gospel? Bakit every Sunday gospel? No, kapag nakikinig naman kami ng ibang mensahe sa Facebook, ang gaganda ng naririnig namin. Motivation, current events, mga nakakaiyak na mensahe, nakakabilib na mensahe. Pero bakit sa Lighthouse Christian Church, 2 na nga yung service, paulit-ulit sila pastor about the gospel. Palaging patungkol kay Kristo at sa kanyang ginawa. Bakit sa buong Biblia, from Genesis to Revelation, no, every time na nag-aaral kami ng aklat sa Biblia, bakit palaging ang Panginoong Kristo at ang kanyang ginawa ang sentro ng mensahe nila pastor? Dahil ito lang mga kapatid ang mensahe na kailangan natin. Ito lamang yung mensahe na kung saan ipinahayag ng Diyos ang kanyang karunungan at ang kanyang kapangyarihan para sa ating kaligtasan. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo? Una nating puntos, anong ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niyang ang ipinangangaral lamang namin ay si Kristo na ipinako sa krus? Christ and Him crucified. Ito lang yung ipinapangaral namin. Now, literally ba na si Kristo lang at yung kamatayan ang lumalabas sa bibig ni Apostol Pablo? Of course not. Alam natin na si Apostol Pablo, nangangaral siya gamit ang lumang tipan, at ang ibig sabihin nito na sa bawat pahina ng lumang tipan, from Genesis to Malakay, no, sa writings, sa prophecy, sa history ng Israel, ang lahat ng katotohanan na kapasaloob sa lumang tipan ay patungkol, nakaturo lahat kay Kristo at sa kanyang kamatayan. Now, when we say Christ and Him crucified, it's about the gospel. It is the gospel. Sino si Kristo? Christ. Si Jesus ang Messiah, ang tagapagligtas. And yung kanyang kamatayan ay yung sentro ng kanyang ginawa. Tama? Of course,
Ipinanganak si Kristo Jesus for 33 years, siya ay sumunod sa kautusan. Tama? Para sa atin. And then siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. After 3 days, siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit. At siya ay ngayon nakaluklok sa kanang trono ng Diyos Ama. Pero ba't hindi sinabi ni Paul na we preach Christ incarnated, namuhay ng perpekto, namatay sa krus at muling nabuhay. When we say we preach Christ and Him crucified, ito yung summary ng gospel. Yung kamatayan ni Kristo ang sentro ng kanyang ginawa. Naintindihan natin? Yung kamatayan ni Kristo, yun yung sentro, yung focal point ng kanyang pagliligtas sa atin. And interestingly, pakinggan nyo yung kamatayan ni Kristo, hindi lang yun yung sentro ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Yung kamatayan ni Kristo ang sentro ng kasaysayan ng buong mundo. Alam nyo ba, pag nagbasa kayo ng secular history books, ano yung ginagamit nilang pamantayan o panukat ng panahon? Hindi ba't BC or AD? Tama? At itong pag-measure o pagsukat ng panahon na ito ay patungkol kay Kristo. Tama? AD means pinaka-layman's term, after death. Pag sinabi natin, pag nakita nyo yung 500 BC, ibig sabihin 500 years bago ipanganak si Kristo. And then pag sinabi naman nating AD, ito ay taon or hundreds of years after mamatay ni Kristo. So kahit yung mga hindi mananampalataya, ang sentro ng kasaysayan ay yung kamatayan ni Kristo. Ganon kadakila yung ating pananampalataya, mga kapatid. Kahit tingnan ninyo yung mga history books. Again, ang sukatan, kung paano sinusukat ng mundong ito, yung panahon o yung kasaysayan, nakasentro lahat sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. And interestingly enough, na hindi lamang sa human history, makikita natin na si Kristo yung sentro. But ultimately, si Kristo at yung kanyang kamatayan ang sentro, yung core ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa atin. So sinasabi sa atin, when the Apostle Paul is saying, we preach Christ, si Kristo lamang ang aming ipinapahayag at yung kanyang kamatayan, ibig sabihin, tinuturo ni Apostle Pablo yung salita ng Diyos from Genesis to Malakay, at yun yung ginagawa natin ngayon, from Genesis to Revelation, tinuturo namin sa inyo ang salita ng Diyos, at itong lahat ay saan? Nakaturo o patungkol kay Kristo at sa kanyang ginawa. Kaya nga, pag bumabalik tayo, di ba, yung David and Goliath, kapag nakarinig tayo ng mensahe, ang dating agad sa atin ay parang moralistic. Parang titingnan lang natin ano yung moral lesson. Si David, dapat gayahin ko, maging matapang ako. Haharapin ko yung Goliath ng aking buhay. Na kapag ako'y sumunod sa Panginoon, mapagtatagumpayan ko, ano man yung higante, ano man yung giant. Kaya nga may movie pa, di ba? Facing the Giants. Pero kung natapos yung mensahe patungkol lang kay David at Goliath, hindi natin nakikita yung tunay na mensahe ng kwento na iyon. Paano sinasabi ni Apostol Pablo na we preach Christ and Him crucified? Bawat kwento, bawat character, kwento o pangyayari sa lumang tipan, si Kristo ang pinatutukuyan nun. Na sa kwento ni David at ni Goliath, si Kristo ang dakilang David. Hindi tayo si David. Si Kristo ang greater David na kung saan papatayin niya si Goliath. At si Goliath, hindi yun yung mga problema natin. Si Goliath, yun yung ating kasalanan. Si Goliath Goliath represents sin, Satan, and death. Kaya nga, di ba si David, shepherd. Tama? Sino ba yung great shepherd? Sino ba yung good shepherd? Si Kristo. Sino ba si David? King. Sino ba yung ultimate king? Ating Panginoon Kristo. So, ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nung sinasabi niyang, we only preach Christ and Him crucified, from Genesis to Malakay, pinangangaral niya yung salita ng Diyos at sinasabi niya, ang katuparan ng lahat ng ito ay si Kristo at ang kanyang ginawa. Bakit? Yun yung ultimate revelation ng Diyos ng kanyang pagliligtas sa atin. Ayaw ng Diyos na makita lang natin yung istorya ni Adam and Eve, Noah's Ark, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Israel, at makita natin, ganun pala ang buhay dapat. No.
makita natin na sa kasaysayan ng Israel, sa lumang tipan, makita natin ang lahat ng ito ay nakaturo sa dakilang pagliligtas ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ng anak ng Diyos at sa kanyang pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kamatayan sa krus. Walang ibang mensahe si Apostol Pablo. No, for 18 months, nangaral siya sa Corinto. He preached day and night. No? He preached Christ and Him crucified. At kung kayo mga kapatid ay nagsasawa, ito magandang reminder sa atin to, nagsasawa tayo na every Sunday, naririnig natin yung gospel, tila walang bago. Ito ay napakagandang paalala sa atin. At mag-reflect tayo mga kapatid kung paano tayo tumutugon every time we hear Christ and Him crucified. Ngayon, after nilinaw ni Apostol Pablo na wala akong ibang ipinapangaral kundi si Kristo at yung kanyang kamatayan, naglahad si Pablo dito sa ating passage, napakahaba, inilarawan niya ano yung naging tugon ng mga tao nung siya ay nag-preach ng gospel. No, nung time na si Apostol Pablo ay pumunta ng Corinto, ang mga pangunahing tagapakinig niya ay 2 tao. Ang mga Hudyo, sino yung mga Hudyo? Of course, yung mga Israelita, mga naniniwala kay Yahweh. 2 yung listener niya, major listener niya, yung mga Hudyo at yung mga Griego. Of course, yung mga nakatira sa Corinto. At makikita natin yung context at kultura ng 2 uri ng tao na ito. Yung mga Hudyo, tingnan natin, verse 22. Tingnan natin. Ang mga Hudyo, kung paano sila nag-response. Paano sila nag-respond doon sa gospel na tinuturo ni Apostol Pablo. Ang mga Hudyo ay ayaw maniwala. Bakit? Hanggat wala silang nakikitang himala. Ayaw nila sa mensahe ni Apostol Pablo, na sinasabi ni Apostol Pablo na si Kristo at yung kanyang kamatayan ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas ng sanlibutan, hindi sila naniniwala. Bakit? Ang gusto nilang makita ay yung himala, yung signs, yung miracles. So yun yung karakteristik ng mga Hudyo. And then, verse 22 pa rin, at ang mga Griego naman, anong hinahanap nila? Karunungan, wisdom, intellect. So mapapansin niyo mga kapatid, ito yung 2 listener ni Apostol Pablo. Yung mga Hudyo na kung saan nakabase yung kanilang paniniwala sa Diyos sa mga himala, sa mga external supernatural evidences na once na hindi namin makita ito, hindi kami maniniwala sa Diyos. At yung, on the other hand, yung mga Griego, hanggat hindi nagme-make sense sa aming mga isipan, hanggat hindi namin na ipapaliwanag o hindi umaayon sa aming mga pananaw at prinsipyo ang iyong ipinapangaral, hindi namin yung paniniwalaan. So 2 extreme. Yung iba, yung mga Hudyo, nakabase sa kanilang nakikita o nararanasang ebidensya daw ng kapangyarihan ng Diyos. They demand signs, miracles. At yung mga Griego naman, unless na mag-make sense yan sa aming mga isipan o umayon yan sa aming mga prinsipyo at pananaw, hindi namin paniniwalaan ang mensahe mo, Apostol Pablo. Pero sa kabila na iba yung hinahanap ng mga Hudyo, at sa kabila ng iba yung hinahanap ng mga Griego, sabi ni Apostol Pablo, I preach Christ and Him crucified. At makikita natin yung napakagandang pagkilos ng Diyos na sa kung ano yung hinahanap ng mga Hudyo at kung ano yung hinahanap ng mga Griego, iba yung ipinahayag ng Diyos sa kanila. Isa-isahin natin mga kapatid. And I pray, makita natin yung ating mga sarili sa mga Hudyo at sa mga Griego. Verse 22, tingnan ulit natin. Ayaw maniwala ng mga Hudyo sa gospel na tinuturo ni Pablo about Christ and Him crucified. Bakit? Ang mga Hudyo, mga Israelita, simula pa ng lumang tipan, nakasentro sila sa mga himala, sa mga miracles, sa mga supernatural, extravagant,
na pangyayari na magpapatunay sa kanila, may Diyos nga. Karakteristik ng mga Hudyo, nakabase sila sa external, panlabas, supernatural. No? Ibig sabihin ng supernatural, beyond what is natural, evidences, at doon nila binabase yung kanilang pananampalataya. At para mas maintindihan nyo, lalo ng mga bata, para sa mga Hudyo, to see is to believe. Tama? Or to experience is to believe. Pastor, hanggat hindi ko nakikita, hanggat hindi ko nararanasan, hindi ako maniniwala. At yun yung makikita natin pag nagbasa tayo ng gospel accounts, tama? Yung buhay ni Kristo. Nung dumating ang Panginoon sa Kristo sa Jerusalem, sa bayan ng Israel, at majority nakatira doon, mga Hudyo. Ano ang palaging hinahanap ng mga Pariseo ng mga Hudyo? Kung ikaw ang Mesaya, gawin mo to. Magpakita ka ng mga himala, magpakita ka ng mga signs. Nang magpapatunay, di ba? Mateo 16:4, anong sabi ni Kristo? Kayong henerasyon na masasama at hindi tapat sa Diyos, humihingi kayo ng himala, pero walang ipapakita sa inyo ang Diyos, maliban sa himalang katulad ng nangyari kay Jonah. Kita niyo yung sabi ni Kristo, kayong mga Hudyo, kayong henerasyon na ito, hanap kayo ng hanap na himala. Pero alam niyo, walang ipapakita sa inyo ang Panginoon, kundi yung himala lamang na katulad ng nangyari kay propeta Jonah. Ano yung nangyari kay prophet Jonah? Siya ay kinain ng malaking isda at nagstay siya doon sa isda na iyon at ilang araw nakalipas, siya ay niluwan ng isda. At alam natin yun ay pumapatukoy sa kamatayan ni Kristo, na kung paanong si Jonah ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda, ganoon din si Kristo, nailibing sa lupa. And after 3 days, siya ay muling nabubuhay. Dahil himala at mga patunay ang hinahanap ng mga Hudyo. Kung ikaw ang Mesaya, kung ikaw ang tagapagligtas, sinasabi ng mga Hudyo, di ba? Gawin mo to. Walang ibang hinahanap ang mga Israelita. Kung ikaw ang Mesaya, gumawa ka ng mga himala. At alam niyo, isang katisuran para sa kanila, yung hinahanap nilang Mesaya na isang powerful individual, makapangyarihan. No? Kasi sabi ng Lumang Tipan, magmumula daw sa linya ni David at ang Mesaya, ang tagapagligtas, ang Kristo at ang kaharian nito ay magpapawalang hanggan. So ang ini-expect ng mga Israelita, dahil sila ay palaging exile, no? Sila ay laging sinasakop ng ibang bansa o kaya pinapatapon sila sa ibang mga bansa. Ang ini-expect nila ay ito, may darating na isang makapangyarihang hari na magpapalaya sa kanila at uupo sa trono at bibigyan sila ng masagana at makapangyarihang buhay. Kaya nung dumating si Kristo bilang anak ng isang karpintero na nagmula sa bayan ng Nazareth, sabi nila, niloloko mo kami. Paano yung inaasahan naming tagapagligtas o Mesaya ay katulad mo na anak lamang ng karpintero? Pero alam niyo mga kapatid, yung himala na hinahanap nila, bigyan mo kami ng himala. Pero kung babasahin nyo, palagi namang nagbibigay ng himala ang Diyos. Ang akala ng mga Hudyo, at madalas tayo, pag binigyan mo kami ng himala, Lord, maglilingkod na ako sa'yo. Susunod na ako sa'yo. Pag binigay mo to, Lord, pag naranasan namin to, for sure, magiging masunurin na ako sa'yo. Pero ilang beses ginagawa ng Diyos, di ba? Mula pa sa pagkakaalipin nila sa Ehipto. Niligtas sila ng Panginoon. Nagpadala ang Diyos ng mga salot sa Ehipto, tapos niligtas sila. Nakita mismo nila na matatanda ng mga bata, nahati yung dagat. Hindi ba't himala yun? Yun yung sign na sila ay bayan ng Diyos. Pero ano nangyari? Pagkatawid nila, nagstay sila saglit sa wilderness, anong ginawa nila? Nagreklamo na naman. Ano ba naman yan? Pinabayaan na tayo ng Diyos. Kakatapos lang ng himala, magrereklamo na naman. Tama? Hanggang sa nakarating sila ng promised land. Paulit-ulit, patuloy na ipinapakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng mga himala. Pero nagbabago ba yung puso ng mga Hudyo? Ulitin ko mga kapatid, paulit-ulit na nagbibigay ng himala ang Diyos sa mga Hudyo. Nagbago ba ang puso ng mga Hudyo? No. Dahil hindi nga
Sa pamamagitan ng mga himala, ililigtas ng Diyos yung mga Hudyo. Kundi sa isang himala na hindi nila inaasahan. Bawat taon, bawat araw, naghahanap sila ng himala. Panginoon, himala, himala. Kasalanan bang humiling ng himala? Pero hindi nila inaasahan na yung himala na ibibigay sa kanila ng Diyos, hindi nila inaasahan, ay yun na pala yun. At sila pa mismo ang magbibigay ng katuparan sa himala na iyon. Sino ang nagpapatay kay Kristo? Ang mga Hudyo. Kakahanap nila ng himala, pinatay na pala nila yung ibinigay na tagapagligtas para sa kanila. Kaya kung babasahin natin, pakinggan niyo mga kapatid, sabi ni Apostol Pedro sa mga Hudyo na walang ibang hinanap kundi himala, patunay ng kapangyarihan ng Diyos. Anong sabi ni Apostol Pedro? Mga kababayan kong Israelita, mga Hudyo, Gawa chapter 2 verse 22 onwards. Makinig kayo sa akin. Si Jesus na taga Nazaret ay isinugo ng Diyos sa inyo at pinatotohanan ito ng Diyos sa pamagitan ng mga himala. Di ba nung bumaba dito ang Panginoon sa Kristo, gumawa siya ng mga himala, pero bulag ang mga Hudyo. Ano yung first miracle? Merong kasal at ginawang alak ni Kristo yung tubig. At itong mga Hudyo na to, talagang mga mangmang at bulag. Hindi ba't yung himala na iyon na isang napakalaking patunay na si Kristo yung sugo ng Diyos, na si Kristo yung Diyos na nagligtas sa kanila mula sa Ehipto. Ano bang ginawa? Isa sa mga himala na ginawa ng Diyos sa Nile River. Hindi ba't ginawa ng Diyos yung ilog na iyon na dugo? At ang sabi ni Kristo, alam niyo itong tubig na to, hindi ko gagawin dugo. Gagawin kong wine. At alam natin yun, may significance yun, di ba? Yung dugo, yung wine. Yung wine ngayon sa sacrament natin, yung wine ay sumisimbolo sa dugo. Pero hindi na-gets ng mga Hudyo yun. At hindi lang yun, unang himala. Ano bang ginawang himala ni Kristo? Nagbuhay siya ng patay. Nagbigay siya ng paningin sa mga bulag. Nagpalakad siya ng mga lumpo. Bawat himala na ipinangako ng Diyos sa lumang tipan, tinupad ni Kristo. Pero ano pa rin ginawa ng mga Hudyo? Patayin natin yan. Kaya ano sabi ni Apostol Pedro? Pinatotohanan ng Diyos sa pamagitan ng mga himala at kamanghamanghang ginawa niya sa pamagitan ni Jesus. Alam niyo mismo ang mga ito dahil ang lahat ng ito'y nangyari dito sa Jerusalem. Alam na noon pa ng Diyos na itong si Jesus ay ibibigay sa inyo at ganito na talaga ang kanyang plano. Ipinapatay niyo siya sa mga makasalanang tao na nagpako sa kanya sa krus. Ngunit binuhay siya ng Diyos at iniligtas mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Dahil ang totoo, kahit ang kamatayan ay walang kapangyarihang pigilan si Kristo. Verse 36 ng Acts chapter 2, kaya dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita na itong si Jesus na ipinako nyo sa krus, ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. Yung ipinapako nyo sa krus, siya yung himala na matagal nyo nang hinahanap. Siya yung himala na tinaboy ninyo at siya pala yung himala na siyang tanging daan ng inyong kaligtasan. Hindi nagkulang ang Diyos sa mga himala. Ang problema ay bulag at mapagmataas sa mga Hudyo. Dahil unless nabuksan ng Diyos ang kanilang mga mata, hindi nila makikita ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas nila. Huwag kayo maniwala sa mga tao dyan, a-attend ako dyan sa Lighthouse kapag pinagaling ng Diyos yung asawa ko. A-attend ako sa church kapag nanalo na ako sa loto. Kapag binigay ng Diyos yung kaisa-isa kong kahilingan. Tunay na ako maglilingkod sa Panginoon. Inuulit lang natin yung kahangalan ng mga Hudyo na ibinabasi natin yung kapangyarihan ng Diyos sa mga himala. Hindi naman tayo ililigtas ng mga himala, mga kapatid.
ang magliligtas sa atin, yung mensahe na ipinapahayag ni Apostol Pablo. Si Kristo, ito yung kanyang ginawa, yung kanyang kamatayan. Kaya anong problema ngayon sa mga churches na nakasentro sa Himala? Hindi ba't inuulit ng Jesus Miracle Crusade yung kahangalan ng mga Hudyo? Na nakasentro sa pagpapalayas ng demonyo, pagpapagaling ng may sakit. Hindi ba't para sila mga Hudyo, bigyan mo kami ng atin kami dyan kasi palaging may himala, palaging may ganito. At kung ano-ano mga naiisip ng mga pastor, palayain nyo kami sa espiritu ng kahirapan. Diba? Wala namang espiritu yung kahirapan eh. But, ganun tayo. Gaya ng mga Hudyo. Gusto natin ng mga physical na ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi sapat sa atin yung gospel. But unless, anong sabi ng 2 Korinto 4:3-4, pakinggan nyo ha, ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa gospel, hindi nakakaintindi sa mensahe patungkol kay Kristo at sa kanyang ginawa na aming ipinapayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Ayaw nilang maniwala sa mabuting balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang mabuting balita patungkol sa tunay na kapangyarihan ng Diyos sa gospel. Oo, may kapangyarihan ng Diyos kapag nagpalakad siya ng pilay, nagbuhay siya ng patay. Yes, may kapangyarihan doon. Pero alam niyo kung saan tunay na ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos? Sa kamatayan ni Kristo. Para sa ating ililigtas. At yun ay maitindahan natin mamaya. Hindi nagkulang ang Diyos ng himala sa mga Hudyo. Ang problema, bulag ang mga Hudyo. Sa katotohanan na yung himala na hinahanap nila ay si Kristo talaga bilang daan ng kanilang kaligtasan. At yung himala na kanilang hinahanap ay naging katisuran at kapahamakan sa kanila. Ang mga Hudyo, mga kapatid, hanggang ngayon, hinahanap nila yung himala na ang Israel ay may kakaroon ng perfect independence, perfect government, unless nabuksan ng Panginoon ang kanilang mga paningin. Kaya tigilan ninyo mga kapatid yung pray for Israel. Okay? We don't need to pray for Israel. Natupad na ng Diyos yung kanyang pangako na magmumula sa bayang Israel ang tagapagligtas. Ipag-pray natin ang mga ligaw sa Israel at sa buong mundo na sila'y manampalataya kay Kristo. Yun ang hinahanap ng mga Hudyo. At ang naging tugon nila sa mensahe ni Pablo, hindi sila naniwala. Paanong himala yan? Anak ng karpintero yan, namatay sa krus. At yung mismong pagkabuhay ni Kristo Jesus, dinideny nila. Ano pa yung pangalawang major listener or recipient ni Apostol Pablo? Yung mga Grego. Itong mga Grego naman, hindi sila naghahanap ng mga himala o supernatural evidences. Ang hinahanap naman nila, yung karunungan. Kasi nga, ini-explica nila yung buhay. Diba? Ang slogan ng Greek philosophy or ng rationalism is, I know, therefore I am. Na matatagpuan mo yung kahulugan ng buhay kapag lumalago ang iyong kaisipan at lumalawak ang iyong kaunawaan pagdating sa buhay. Tama? Kaya nga nabanggit ko sa kwentuhan namin ng mga kabataan dito kagabi, hindi natin masyadong magigets yung mga Greeks. Kasi sila, they pursue wisdom. They seek wisdom. Gusto nilang maging matalino. Gusto nilang mag-aral. Lahat ng bagay ay gusto nilang ipaliwanag. Di ba? Bakit kaya ang puno na ito ay nagmumula sa ugat? May punong and then merong mga sangat, may bunga. Ano ang kahulugan nito? Everything, they want explanation. Because they seek wisdom. They seek wisdom. At hindi masama yun. Diba? At yung henerasyon na ito ay kabaliktaran sa henerasyon natin ngayon. We forsake wisdom. We forsake wisdom. Pero ilan sa atin dito ngayon ang nagbabasa pa ng libro na nagsasabing, gusto ko magbasa dahil gusto ko mag-gain ng wisdom, gusto ko madagdagan yung aking kaalaman. Na maibalik nawa yung kultura na yung mga kabataan at mga matatanda ay uhaw sa karunungan.
Hindi tayo parang mga mangmang na natutuwa sa panandaliang entertainment sa social media. No? Kung sumikat sa time ng Greeks, yung mga vlog, hindi sila magkakapera kasi pagtatawanan sila ng mga philosophers. Sabi nila nonsense, meaningless. Tayo ngayon sa mga walang kwentang bagay, natatawa tayo, natutuwa tayo. Isipin mo kumikita sa atin ng TikTok. Tayo ang isa sa mga number 1 users ng Facebook. Ano ang tulong ng Facebook sa buhay natin? Ipakita kung anong nangyayari sa buhay natin. Anong karagdagan nun sa wisdom natin? Kaya mga bata ngayon, no? Subject-verb agreement, hindi alam. High school na, college na. Hindi pa marunong gumawa ng tamang sentence. Hindi marunong logic, hindi marunong magsalita, hindi marunong maipaliwanag yung mga bagay-bagay. Masakit na katotohanan, but we are in a generation that forsakes wisdom. Kaya nga sa church, dapat magmumula ang alin? Yung reformation na mula pa sa mga bata hanggang sa pagtanda, we seek wisdom. Nag-aaral tayo, kaya nga sa church nagsimula yung catechism. Tama, bata pa lang, may logic na. Alam na ano yung tamang tanong, ano yung tamang sagot. Kaya nga, meron na tayong library. No, I encourage everyone, mga kapatid, bumalik tayo sa pagbabasa ng libro. There is no other way. No, kung gigising lang ngayon si Jose Rizal, at makikita niya, ba't wala nagbabasa? We forsake wisdom. Gusto ko lang ito idaan sa ating mensahe ngayon. Huwag niyong asahan yung mga bata na makikita nila yung nonsense ng mundo. Kung tayo mismo, hindi nila nakikita nagbabasa. Hindi nila nakikita nag-aaral. Nakakatulog tayo na natapos yung buong araw na hindi nadagdagan yung ating kaalaman, whether it be sa salita ng Diyos o sa ibang mga bagay. Diba ngayon, mga binata na, tatanda na, no? Wala pa rin alam kahit sa gawaing bahay. Ang alam ng mga babae ngayon kung paano yung postura ng tamang makeup, ano yung damit na mas titingnan ng mga kalalakihan, ano yung damit na mas maraming likes sa Instagram, pero hindi marunong magsaing, hindi marunong magluto, walang karunungan pagdating sa buhay yung mga lalaki, puro papogi. Pero hindi marunong, hindi nila alam kung ano yung barnibel. Hindi nila alam kung ano yung eskwela. Ako nung, alam ko agad, pag sinabi, nakunin mo yung katam. Hindi yung katamaran, yung diba? Kaya namimiss ko dati yung tatay ko, di ba? Pag nagkakarpintero yan, proud na proud ako sa sarili ko. Anak, kunin mo yung hulog. Diba? Alam mo yung hulog. Bakit? Makikita mo pala yung physics ng hulog eh. Sa yung ganong, di ba, ganong shape niya, malalaman mo na pantay yung ano. Diba? Kapag nag-aano sila ng semento, may mga sukat-sukat. Sa pagsama mo pa lang sa ganon, lumalawak na yung kaunawaan mo. Yung logic, yung reasoning, yung common sense. Tama. Pero ngayon, wala akong ma-apply sa buhay ko ngayon. Hindi ko alam eh. Andiyan naman si Louie. Pero ito yung punto ko, mga kapatid. Ito yung punto ko. Lalo sa mga kabataan, kahit sa ating mga matatanda, hindi pa huli ang lahat. Pursue wisdom. Take up and read. Magbasa. At kapag na-experience nyo, okay, yung nagbasa ka, meron kang natutunan, at nararamdaman mong lumalago ka as a person, as a human being, dahil meron kang natututunan, yun yung design sa atin ng Panginoon eh. Kaya niya tayo binigyan ng mind to grow in our knowledge. Kaya ito pa, mga kapatid, before I proceed, bakit kayo nahihirapan makinig ng sermon? Bakit kayo nag-i-struggle makinig ng sermon? Kasi hindi nyo mag-gets yung flow ng sermon. Nasaan na si pastor? Kasi hindi tayo nagbabasa. Kaya yung understanding natin, hindi natin alam ano yung structure ni Pastor Matt.
Yung introduction niya, yung major points niya, yung sub-points niya, tapos conclusion. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, yung mga sermon in the past, 15 pages. 2 oras hindi pa tapos yung preacher, pero walang tumatayo. Lahat ng mga tao excited na matuto dahil alam nila, kailangan nila sa buhay nila na marinig yung salita ng Diyos. Kaya pag nag-search kayo ngayon ng sermon manuscript ng mga old preachers, libro. Karamihan ng mga libro ngayon, sermon noon. Diba? Yung kay John Owen, yung The Death of Death in the Death of Christ. Yung killing scene niya. Sermon yun. Na libro natin ngayon. Tinatapos natin 1 buwan. Pinakikinggan lang noon ng mga bata at matanda ng 2 oras. Bakit kayo inaantok ngayon? Kasi hindi kayo trained na mag-aral. Hindi equip yung ating mga isipan na mag-isip. Kaya inaantok tayo. Pero kapag nanood tayo ng live stream, ng TikTok, ng YouTube, tuwan-tuwa tayo. Pero after nung pinanood natin, tanongin nyo, may nag-gain ba kayong wisdom? O para tayong full na naubos yung oras natin that hindi tayo natuto. Hindi tayo nag-grow. Naging katulad pa tayo nung mangmang na pinanood natin. Pero sa kabilang banda, yung kinakausap ni Apostol Pablo ng mga Grego, they seek wisdom. Kaya, kinikriticize nila yung mensahe ni Pablo. Na yung pinapangaral mo sa amin na si Kristo ay tunay na Diyos at siya ay pinanganak at siya ay nagkatawang tao, naghirap at naipako sa krus, muling nabuhay para kami ay iligtas. That is nonsense. Contrary sa human wisdom. Bakit? Ang human wisdom, ang pagliligtas ng Diyos ay dapat extravagant. Tama? Kaya foolishness para sa mga Griego yung kapamaraanan ng Diyos. Tuloy natin. Dahil sa makamundong karunungan, ang inaakala ng mga Griego, ang pagliligtas ng Diyos ay ano? Pakinggan nyo ha? Logical. Sensible. Kasi kung babasahin nyo ang Bible, pakinggan nyo mga kapatid, kung, again, yung mga Hudyo nakafocus sa miracle, yung mga Grego nakafocus sa wisdom. Ang kapamaraanan ng Diyos, pakinggan nyo ha, anti-human wisdom. Simula pa lang nung una. Isipin nyo, lumika ang Diyos ng tao. Saan galing? Alabok. Sinong matalinong tao? Gawa nga ako ng image bearer, kung saan itong tao na to magiging reflection ng sarili ko. Tapos manggagaling sa alabok. Hindi ba yun yung pinakamababa at marumi? Pero yun yung kapamaraanan na ginawa ng Diyos. Tama? Ano pa? Sabi ng Diyos, tatawag nga ako ng isang tao at sa pamagitan niya, mangangako ako nasa pamagitan niya, gagawa ako ng isang bansa. Kay Abraham, tama? Anong ginawa ng Diyos? Si Abraham, 90 years old, tapos si Sarah, 99. Sabi ng Diyos, magkakaanak kayo ha. Hindi ba't anti-human wisdom yun? Manggagaling sa amin yung buong Israel. Sabi ni Abraham, ang tanda ko na. Tapos si Sarah, di ba, wala na sa edad na nabubuntis. Pero yun yung kapamaraanan ng Diyos. Anti-human wisdom. Joseph, hindi ba't, sa tingin nyo, mula sa isang bata na binenta ng mga kapatid niya, na walang kaalam-alam, na nanaginip lang, sa pamagitan niya, ililigtas sa isang makapangyarihang bayan o bansang Ehipto. You see, makikita natin, all throughout history, yung kapamaraanan ng Diyos ay salungat sa kapamaraanan ng tao. Tama? Kaya makikita natin, iba yung expectation ng mga Griego. Ang expectation nila, ang ipapangaral na mensahe ni Apostol Pablo ay talagang rhetorical, talagang logical, talagang napakagandang mensahe na talagang mai-entice yung kanilang human reasoning. Pero, ano sabi? Verse 19 to 21. Sinasabi ng kasulatan, sisirain ko ang karunungan ng mga marurunong. Alam niyo, para maintindihan ng mga bata, sabi ng Diyos, feeling nyo ang gagaling nyo? Ngayon, ipapahayag ko yung aking karunungan.
sa paraang hindi nyo magigets. Verse 20. Ano ngayon ang kabuluhan ng mga marurunong? Sige nga, ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mahuhusay sa debate ng panahon na ito. Hindi ba't ipinakita ng Diyos na ang karunungan ng mundo ay kamangmangan? See, yung mga expectation nyo, yung human wisdom ninyo ay kamangmangan kumpara sa karunungan ng Diyos. Sapagkat, verse 21, sapagkat sa karunungan ng Diyos, hindi niya ipinahintulot na makilala siya ng tao sa pamagitan ng karunungan ng mundo na ito. Hindi niya hinayaan na makilala siya ng mundo o ng mga tao sa pamamagitan ng makamundong pilosopiya, ng mga makamundong karunungan. Nais ng Diyos na ipahayag niya yung kanyang sarili sa kakaibang karunungan na hindi maiintindihan ng mga nagmamagaling at mga nagmamarunong. Kahit gaano katalino niyang philosopher na yan, hindi niya may explain yung Trinity. Paano yung Diyos ay isang Diyos at may tatlong persona? Paano ang Diyos or si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao? Walang anumang human wisdom ang makakaarok sa wisdom ng Diyos. At kung paano niya ipinakilala yung kanyang sarili. Pero ang ganda ng Matthew chapter 11:25, sabi ni Jesus, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children. Sabi ni Kristo, nagpapasalamat ako, Ama, sapagkat iyong kabuuan ng plano mo ng pagliligtas ay hindi maintindihan ng sino mang nagmamatalino o nagmamagaling. Pero kayang unawain ng isang bata. Diba yun yung sinasabi ng mga theologians? The gospel is so simple that a child can understand it. But it is so complex na kahit sinong genius hindi ito may explika. Ganun kadakila ang Panginoon, mga kapatid. Verse 25, sapagkat ang inaakala ng tao na kamangmangan ng Diyos ay higit pa sa karunungan ng tao. Hindi ba't kung titingnan ninyo sa perspective ng mga nagmamagaling ngayon, di ba, na scientists, agnostics, skeptics, sabihin nila, foolishness yan, naniniwala kayo na merong anak ng Diyos na ipinako sa krus? Tapos pinagbayaran niya yung ating mga kasalanan. That's foolishness, that's anti-logic. That's irrational. Pero sabi ng verse 20, di ba, ang inaakala ng tao na kamangmangan daw ng Diyos, which is the gospel, ay higit pa sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan daw ng Diyos, mahina daw ang Diyos dahil ang Diyos ay nagkatawang tao at ipinapatay lang siya ng mga makasalanan. Inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay higit pa sa kalakasan ng tao. Nang makikita natin dito yung intense comparison na ginagamit ni Pablo. No, sabi niya, yung kamangmangan daw ng Diyos ay higit pa sa karunungan ng tao. Ano ibig sabihin nun? Of course, wala namang kamangmangan ng Diyos, tama? Pero sabi ni Pablo, pakinggan niyo yung kamangmangan daw ng Diyos ay mas higit pa sa karunungan ng tao. Ang sabihin ni Pablo dito, yung pinakamababang stage kung saan magpapakumbaba ang Diyos, mas mataas pa yon kaysa sa pinakamataas na kayang abutin ng tao. Para lang ma-establish ni Pablo na napakalayo ng Diyos sa tao. Napakalayo. Bigyan ko kayo ng illustration, mga kapatid. Alam ko nagtatanong kayo, ano ibig sabihin nun na yung foolishness ng Diyos ay higit pa sa wisdom ng tao? Magandang example. Genesis 11, ito yung Tower of Babel. Sabi dito, Genesis 11:4-5. Then they said, di ba yung mga tao after nung flood, itong mga tao na ito yung nagpatuloy sa kanilang mga kasalanan, sabi nila, come, let us build ourselves a city. Gawa tayo ng isang bayan, tapos gawa tayo ng tower, tore, with its top in the heavens. Gawa tayo napakataas na tore. Bakit? And let us make a name for ourselves. Gawa tayo ng pangalan natin, ng kaluwalhatian natin. Lest we be dispersed over the face of the world. Itong mga tao, dahil sa kanilang kamangmangan, pagmamataas, gawa tayo ng mataas na tore, tapos
halos abutin natin yung langit para makilala tayo ng mundo. Verse 5, tingnan nyo kung gaano ka, napakadakila, sa term natin, napakalupit ng Diyos. Tingnan nyo gumawa sila ng pinakataas, yung pinakakaya nila. Taas hanggang maabot yung talagang inexert nila, lakas nila, materialis nila, katalinuhan, lahat. Taas. And then verse 5, tingnan nyo. Genesis 11 Verse 4, napakataas. Ginawa nila lahat. Verse 5, and the Lord came down to see the city and the tower. Binigay nila lahat para gumawa sila napakataas. Ano sabi ng Diyos? Ano sabi ni Moses? Bumaba ang Diyos. Isipin nyo yung pinakamataas na inabot ng tao, para lang makita ng Diyos, bumaba pa siya. At pagdating sa wisdom, ganun din. Gaano man isipin ng tao na napakatalino na niya, kailangan pa rin bumaba ng Diyos para magets niya lang yung tao, para lang makalibel niya yung tao. Tama? Let's go. Abutin natin yung Diyos. Taas. And then, the Lord came down. Yung pinakamataas nyo, kailangan ko pang bumaba. Same with wisdom. Yung inyong karunungan, para sa akin, kahangalan ko lang, kamangmangan ko yan, kung meron man. Kaya para tayo ay maligtas, kailangan ang tunay na Diyos ay maging tunay na tao. Para lang maabot tayo. Ganun tayo kababa. Ganun tayo kahiwalay sa Diyos. Kaya ano sabi ng verse 26, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ito, mga Kristiyano na. Mga Kristiyano, isipin niyo kung ano ang inyong kalagayan nang tawagin kayo ng Diyos. Isipin niyo, nung bago kayo iligtas, iilan lamang sa inyo ang masasabing matalino sa paningin ng mundo. Actually, kayong mga mananampalataya sa Korinto, matatalino kayo Pero kumpara sa kultura na ginagalawan nyo, marami sa inyo hindi ganun katalino. Na mabait lang si Pablo, pero ang ibig niya sabihin dito, marami sa inyo mga mangmang. Kung tutuusin. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, kahit na hindi kayo kasing talino ng mga kapwa ninyo taga Korinto o Griego, hindi ba't ipinahayag sa inyo ng Diyos yung kanyang karunungan? At iilan lamang sa inyo makapangyarihan o nagmula sa mga kilalang angkan. Wala kayong maipagmamalaki. Kung ang pagbabatayan ay pamantayan ng mundo, hindi kayo masyadong matalino, hindi masyadong mayaman yung pamilyang pinanggalingan ninyo. Ngunit, verse 27, pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang malalakas. At pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mabababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na mahalaga. The beauty of the opposite. Kung ano yung expectation ng mundo, yung human wisdom, kasalungat nun yung ginawa ng Diyos. Sino yung bansang pinili niya? Hindi yung Babylonia o Assyria na mayayaman at makapangyarihan, kundi ang Israel na maliit at mahina. 12 disciples. Hindi namili si Kristo ng mga gobernador, matataas na tao. Mili siya. Mangingisda, tax collector, secretary. Pinanganak siya hindi sa palasyo. Pinanganak siya sa sabsaban. At lahat ng yan, mga kapatid, glimpses. Alam niyo yung ultimate na pagkapakita ng Diyos na yung kanyang karunungan at kapangyarihan ay salungat sa inaasahang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Tingnan natin yung krus. Tingnan natin in history na yung tunay na Diyos na si Kristo Jesus, balot ng dugo at sugat, ay nakapako sa krus. Isang bagay na hindi inaasahan ng mga Hudyo at hindi inaasahan ng mga Griego. Pero sa pamamagitan ng krus na iyon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakapako sa krus, the old rugged cross, sa pamamagitan nun, naipahayag ang tunay na karunungan ng Diyos
at kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas natin. Bagay na hindi kailanman aasahan ng mga Hudyo at ang mga Griego. Pero para sa atin na mga pinili ng Diyos, ito ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Wala nang mas dadakila pa sa krus ni Kristo. Kung saan, yung Diyos na mataas at makapangyarihan sa lahat ay nagkatawang tao. Inako ang lahat nating mga kasalanan. Sa isip, sa salita at sa gawa, lahat ng bagay na marumi at karumal-dumal sa harap ng Diyos, inako ni Kristo. Yung lahat ng ginawa nating kasalanan, na halos hindi natin mabanggit sa sobrang dumi at kamakasalanan sa harap ng Diyos, dinala ni Kristo. Bumaba siya at pinili niya yung panahon na kung saan mayroong kamatayan na wala nang mas karumal-dumal pa at kahiya-hiya. Ang crucifixion, ang kamatayan sa krus na kung saan yung krus ng Kalbaryo na iyon ay kanyang bubuhatin ng ilang kilometro para makita siya ng mga taong kanyang nilikha, duduraan, hahagupitin, at siya ipapako sa krus para ma-witness ng buong mundo yung kahihiyan na sinasapit ni Kristo. At yung panahon na yon, sa tingin ng mga Hudyo at ng mga Griego ay isang kamangmangan, yun pala yung dakilang pagliligtas ng Diyos sa atin. Na pinili ni Kristo, ng Diyos Ama at ng Banal na Espiritu, dahil sa pamagitan ng krus na iyon, maipahayag na yung ating mga kasalanan ay dinala ni Kristo lahat ng ating karumihan at tinanggap niya doon sa krus yung kabuoang puot at parusa ng Diyos para sa atin. Itinuring ng Diyos Ama ang Diyos Anak na makasalanan upang tayong mga makasalanan ay ituring ng Diyos na matuwid at ituring niyang mga tunay na anak. Para sa mga Hudyo, katisuran ang kamatayan ni Kristo. Para sa mga Griego, kamangmangan ang kamatayan ni Kristo. Pero para sa atin na mga tinawag ng Diyos, ang mensahe, verse 18, ng pagkamatay ni Kristo sa krus, ang kapangyarihan ng Diyos. It is the power of God for our salvation. Ito lamang ang kapamaraanan na akong makasalanan ay maligtas sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo. Na yung kamatayan ni Kristo ang siyang pagpapakita ng tunay na karunungan. Napakagaling ng Diyos na mayroong paraan na ako ay maligtas, na hindi ako itapon sa impyerno. Napakadakila ng karunungan ng Diyos na maaari ako matubos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno ng walang hanggan. Purihin ang Diyos dahil sa kanyang karunungan. Purihin ang Diyos sa kanyang kapangyarihan na ako, dahil sa krus na iyon, dahil sa kamatayan ni Kristo, may pag-asa ako. May pag-asa tayo mga kapatid, dahil sa krus na iyon. Anong sabi ng verse 30? Sa pamagitan ng krus na iyon, na ipahayag sa atin ang karunungan ng Diyos, tayong mga makasalanan ay naituring na matuwid. Tayo ay natubos sa ating mga kasalanan. Pag narinig natin ang mensahe, mga kapatid, patungkol kay Kristo at sa kanyang kamatayan, gaya ba tayo ng mga Hudyo na nagsasabing, walang dating sa akin? Kasi ang hinahanap ko ay ang mga himala. Hinahanap ko yung katagumpayan sa buhay. Hinahanap ko mawala ako sa utang. Hinahanap ko makatapos yung mga anak ko. Hinahanap ko yung gusto ko. O gaya tayo ng mga Griego na, ay, hindi yan yung ina-expect ko. Na parang mas matalino pa tayo sa Diyos. Napakarami nating pagmamagaling at pagmamataas.
Mga kapatid, may I ask you this? Ano ang inyong tugon when we hear, kapag naririnig natin na ang anak ng Diyos, ang Panginoong Kristo, ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan? Is it foolishness to you? Is it powerless? Parang, pastor, walang effect. Parang walang power. Mas naiiyak pa ako, pastor. Mas namumove pa ako sa mga teleserye at Korean novela. Ay marahil, kapatid, ikaw ay kasama sa mga bulag pa. And I pray, dito sa atin, sa iba man, ang gospel ay kamangmangan, ang gospel ay powerless. Pero marami sa atin dito, when I preach the gospel, halos sumabog ang inyong mga puso. Kaya nagsasabing, Pastor, amen. Yang mensahe na yan ang nag-iisa kong pag-asa. Dahil ako'y makasalanan, wala akong pag-asa on my own. Ang mensahe, Pastor, na iyo'y pinapangaral ay kalakasan sa akin, kapahingahan sa akin. Wala akong ibang mensahe, Pastor, na gustong marinig, kundi iyan, na si Kristo na matuwid, perpekto at banal, ay namatay para sa akin mga kasalanan. Wala akong ibang mensahe, Pastor, na gustong marinig, kundi iyan. Kaya verses 1 to 5, sinasabi ni Pablo, yun yung mensahe ko sa inyo, ng mga tunay na mananampalataya. Pumunta ako riyan upang ipahayag ang lihim na plano ng Diyos. Hindi ako gumamit ng gaya ng mga Griego, ng mga malalalim na pananalita o matatamis na paraan ng pagpapahayag, kundi ipinahayag ko si Kristo at yung kanyang ginawa. He preached Christ and Him crucified. He preached the gospel. Pumunta ako riyan nang may kahinaan at nanginginig pa sa takot. At nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng ano pamang karunungan ng tao. Sa halip, pinatunayan ng banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang sa ganoon, masasabi natin mga kapatid, na ako or tayong lahat ay nanampalataya. Hindi dahil nagalingan ako kay pastor mag-preach, hindi dahil may ginawang himala ang Diyos sa buhay ko, kundi nakita ko kay Kristo at sa kanyang ginawa para sa akin ang karunungan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, at ang tanging daan ng aking kaligtasan. Kaya walang ibang mas tatamis pang mensahe kesa sa mensahe ni Kristo. Tumigil na tayo mga kapatid sa ating mga kahangalan at sa ating pagmamataas. Saan natin makikita ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos? In the cross of Christ. Nawa, let us fix our eyes upon Christ and His cross. Sa tuwing tayo'y nanghihina, sa tuwing tayo'y nadadaya ng kasalanan, sa tuwing tayo may pinagdadaan ng pagsubok, sa tuwing tayo ay nadadaya ng mundo, bumalik tayo kay Kristo at sa kanyang kamatayan, sa kanyang ginawa. At mapanumbalik sa atin ang kagalakan ng ating kaligtasan. Let us think about the cross where Jesus Christ was crucified for our sins. Na inako niya ang lahat nating mga kasalanan. At dahil sa kanya, tayo ay nalinis, napatawad, itinuring na matuwid, itinuring na mga anak ng Diyos, at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, salamat. Dahil pinili mong ipahayag ang iyong karunungan at kapangyarihan, hindi sa pamagitan ng mga himala na inaasahan ng mundo na ito, o sa karunungan na inaasahan ng mundo na ito, kundi ayon lamang sa iyong karunungan at kapangyarihan. At ito ay sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo sa kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan,
at katagumpayan para sa aming kaligtasan. Dahil walang ibang paraan upang kami ay maligtas, kundi sa pamamagitan lamang nito. At walang ibang dakilang mensahe kaming inaasahan at pinangahawakan, kundi ito lamang. That Jesus Christ our Lord has crucified for us, for our sins. At yun po, nawa ang patuloy na manahan sa aming puso at isipan. At tunay, Panginoon, na ito ang aming panghawakan sa anumang pagkakataon ng aming buhay, anuman na aming pagdaanan. And again, Lord, as we continue to worship You today, sa lahat pa ng aming gagawin, nawa, patuloy mong itanim sa aming puso't isipan ang katotohanan, ang sentro ng iyong mensahe sa amin. Ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang ginawa para sa amin. Siyang pagdadaluyan ng tunay na kaligtasan at ng aming ikatatatag at ikatataguyod. Purihin ka, O Diyos, dakila ang iyong karunungan, dakila ang iyong kapangyarihan na iyong ipinahayag sa amin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.